Sa mga araw nito mga mari, mag-general cleaning ako sa kwarto namin. Maglilinis ng cover sa aircon at magtutupi na rin ng mga So, damit. Tara mga mari, samahan nyo naman ako sa aking ganap for today. But before anything else mga mare, hi, hello, kumusta? Welcome to my mini vlog. Ang ginagawa ko dito mga mare, pinapalitan ko yung lumang ilaw. Kasi nga mga mare, sira na siya at parang grounded na. Pag inuon ko nga ang switch, nagbi-blink-blink na nga iyon. Oo mga mare, so ayun, for pansamantala lang naman. Kinuha ko na muna ang ilaw doon sa shop namin. Para naman maliwanag habang ako'y nag-general cleaning. Tapos na nga ako dyan sa pagtutupi ng kulambo at sa pagtatanggal ng punda sa unan. Ang bedsheet, hindi ko na muna yan tatanggalin kasi nga maglilinis pa ako ng aircon. At magtatanggal na rin ng mga agiw-agiw sa ceiling. Okay lang naman na maalikabukan at madumihan ang bedsheet dahil labahan naman na ito. Dahil natanggal ko na nga ang filter at ang cover ng aircon at ayan for the punas-punas na ang kumare ninyo. Habang nagtatanggal pala ako ng mga agiw-agiw, mayroong maliit na bata nag-aaral pala dito. Tapos ko na nga malinisan ang filter at ang cover. At ayan, ibabalik ko na nga rin dahil tapos naman na rin ako sa paglilinis ng aircon. Since nang nabili ko tong aircon, hindi ko pa nga ito napalinisan sa mga technician ba ang tawag doon sa kanila. Yung bang nag-aayos at naglilinis ng mga aircon, hindi ko alam kung anong tawag sa kanila. Basta, yun. Dito naman ako maglilinis sa ibabaw ng Durabox. Dito ko nga nilalagay ang aking dalawang bag at ang aking mga abubot. For the punas-punas nga lang rin ako dito mga mare. At pagkatapos, ibabalik ko na rin ang mga gamit na nakalagay dito. Pero syempre, nalinisan ko na rin ang mga ito bago ko ibalik sa kanya-kanyang pwesto. Hayaan nyo na lang at huwag nang pansinin yung mga tupiin ko mga mare. Dahil mabibigyan niya ng pansin mamaya kapag matapos na akong maglinis sa buong kwarto mga mare. Dahil gusto ko talaga magtupi pagkatapos na maglinis. Kaya dyan lang na muna yan. Stay put lang yan. I will tupi-tupi you later. Ha? Pagkatapos ko maglinis sa unang Durabox, dito naman tayo sa pangalawang Durabox maglilinis. Hindi ko alam mga mare kung tama bang ang aking pagkasabi sa salitang Durabox or Jurabox. Basta iyon na mga mare, bahala na lang si Superman kung tama man o mali ang aking sinasabi. At syempre, pagtatanggalin ko na muna ang mga malita bago ako magsimula maglinis sa ibabaw ng Durabox. Baka lang mapaisip kayo mga mare na bakit marami akong mga malita. Ang sagot ko naman dyan ay hindi ko rin alam. Ano yung nagka-amnesia na hindi alam? Char. Iba ka nga siguro collection lang. Sure ka? Collection? Basta mga mare, ginagamit namin yan ng anak ko kapag naglalayas kami dati. Ang seryoso ko naman dito magsalita. Baka maniwala naman kayo. Pero ayan, may clue na nga kayo. Kidding aside mga mare, gamit talaga namin yan dati. Ayun nga, kaya 4 yan dahil yung isa bili ko noong single pa ako na ready to mingle. But anyway, to make the long story short, ayun tuloy kami mingle na taken. Pero masaya naman dahil biniyayaan kami ng isang anak. So ayun nga, yung 3 malita galing sa papa ng anak ko. Iniwan niya sa amin dahil nga gamit ito namin dati kapag nagbabakasyon kami. And yeah, balik na nga tayo mga mare sa aking ginagawa. Tapos ko na nga ibalik ang mga malita at tapos na rin doon sa isang drawer. Dito naman tayo sa pag-aayos ng mga books. Iba't ibang books nga ang mga naandyan. Mga books mga mare, matagal na yan sa akin. Since 3 or 4 years old pa lang ang anak ko. Hindi ko pa tinatapon, kinikip ko lang for memories. Para sa akin lang naman yan mga mare dahil iba-iba naman tayo ng pananaw sa buhay. Dahil ang mga iyan ay noong nag-i-start pa lang siyang mag-coloring, magbasa ng mga alphabet at ng mga numbers at syempre ang magsulat. At mayroon rin dyan mga storytelling at mga books na galing sa papa niya. O siya mga mare, dito naman tayo maglilinis sa area na kung saan nandito nga ang TV namin. Makikita nyo nga dyan naglilitawan ang mga wire. Kaya aayusin at lilinisan na muna natin dyan para maging invisible at hindi masakit sa mata tingnan na nagkakalat ang mga wire. At ayan na nga, inaayos ko na yung wire galing sa TV. Nilalagyan ko na ng tip para hindi nakabuka o kaya naman hindi magkahiwalay ang dalawang wire. Dahil mas maganda nga ito tingnan kapag dikit sila. Siya nga pala mga mare, pag once marumi na ang ginagamit kong pamunas, nilalabhan ko naman na ito. 2 pamunas na nga rin ang ginagamit ko dito. Ang isa ay hindi basa. At syempre magwawalis na nga rin ako sa likod ng TV rack namin na marami na rin palang alikabok sa likod nito. Hindi na nga kagandahan itong TV rack namin dahil nga lumulundo na nga ito. At tinanggalan ko na nga rin ng mga paa. Pinilay. At ayan, nagpupunas na nga rin ako sa mga nakalagay na mga abubot dyan. At for the walis na nga rin para hindi nagkakalat ang mga alikabok. Dahil tapos na nga ako magpunas at magwalis dyan banda, ibabalik ko na rin ang piano. At papalitan ko na rin ng frame ang isang sirang picture frame bago ko ito ibalik sa pwesto niya. At syempre pupunasan ko na rin ang nagpapaganda sa loob ng bahay, walang iba kundi ikaw.
Chares! Siyempre mga mare, ang tinutukoy ko ay ang bulaklak. Hindi nga lang ito totoo pero okay na rin. Kahit nga ito ay fake, nakakaganda naman sa loob ng bahay. Hindi katulad ng kasama mo ngayon sa bahay, akala mo ay totoo pero hindi mo alam, pinifik ka lang yan. Char-char lang mga mare. Bawal magalit. Nakakatanda yan sa atin. Anyway mga mare, ito nga for the punas na nga tayo dito sa may bintana. Pagkatapos ko naman dyan, dito naman sa exciting part sa bed namin. Exciting para sa akin dahil nga malapit na akong matapos sa paglilinis. At mahaba-haba na rin itong aking video. At ako'y nakakaramdam na rin ng pangangawit sa panga sa kadadaldan. Hindi naman sa nagrereklamo pero yan ang totoo. Pero syempre masaya ang kumare ninyo dahil naandyan kayo para suportahan itong mini vlog ko. Salamat kaayo mga mare. Kaya nga pala mga mare, yung divider na andoon sa last. Mga lagayan ko ng mga bedsheet, towel, punda, cover ng sofa at marami pang iba. Pinunasan ang bawat layer ng drawer at inayos na rin ang pagkakatupi ng mga cover. Nga pala mga mare, tapos na rin pala ako dyan maligo. Nag-refresh na rin ang kumare ninyo dahil nangangamay bantot na nga ako. Hinihiwalay ko na nga rin dyan ang mga gagamitin kong punda para sa mga unan. At pagkatapos ay maglalagay na rin ako ng panibagong kortina. Isa nga lang ang isinabit ko dyan dahil hindi ko na alam kung saan ko na ilagay ang pares nito. Pero para sa akin okay naman na yan kahit isa lang. Dahil tapos ko naman napunasan ng may alcohol ang bed. For dalagay na nga tayo dyan ng bedsheet. At bago ko na rin lagyan ng panibagong punda ang unan, pinupunasan ko na rin muna ng may alcohol. At saka na ako maglalagay ng mga punda. Nga pala mga mare, dahil mahaba na nga itong aking video. Sa next vlog ko na lang i-continue ang pagtutupi ng mga damit. Sabi nga nila malapit na nga pero malayo pa. Ha? Ano daw? Oo, malapit na nga ako matapos sa aking ginawang general cleaning. Dahil inaayos ko na nga dyan ang mga unan sa higaan. Ito na nga mga mare ang resulta ng aking paglilinis. Nakakapagod man pero worth it naman. Ang sarap na nga dyan humiga kasi nga malinis na ang buong kwarto. Abot na lang kita din mga mare. See you until my next vlog. Damo nga salamat.